Mga kaibigan, may nangyari na hindi ka panipaniwala. Guro, ligtas po ba talaga tayo rito? Tanong sa akin ni Anna Petrenko, isang 17 taong gulang na estudyante mula sa Kiev National School of Arts na nanginginig ang boses. Ang eroplano, lulan ang 22 talento na tumatakas sa digmaan at patungo sana sa International Arts Festival sa Singapore, ay napilitang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila dahil sa isang malakas na bagyo. Alam ba ninyo? 3 araw 72 oras pa lamang silang lumapag sa lupain ng Pilipinas, ang magagandang talento na pinalayas ng digmaan at nahiwalay sa kanilang mga pamilya ay nagsimula ng magsalita ng ganitong mga kataga. Lola, gusto ko pong mag-aral ng musika dito sa bansang ito. Inay, may tunay na kapayapaan po sa Pilipinas. Gusto ko pong itayo ang kinabukasan ko rito. Bakit kaya ang mga batang puno ng takot at pag-aalinlangan sa simula ay natutong magmahal sa Pilipinas? Bakit ang mga pusong sugatan ng digmaan ay gumaling sa lupain ng mga Pilipino? Ako si Natasha Volin, dating prima ballerina ng Kiev Ballet at ngayon ay art director ng nasabing paaralan, ang direktang nakaranas ng nakakaantig na 72 oras na iyon. Ikukuwento ko sa inyo ang aking salaysay. Bago ako magsimula, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa aking channel, malaking tulong po iyon upang maipamahagi ang mga nakapagpapainit puso na kwento sa buong mundo. Kumusta po? Ako si Natasha Volin at 40 taon akong nagturo ng ballet sa Ukraine sa edad na 65. Patuloy kong inilalaan ang aking sarili sa paglinang ng talento sa Kiev National School of Arts. Noong Oktubre ng nakaraang taon, ang art exchange trip namin patungong Singapore ay dapat sana ay puno ng pag-asa. Mayroong 22 babaeng estudyante na edad 16 hanggang 18 na lumahok lahat ay may pambihirang talento sa ballet, musika at pagpipinta. Subalit, marami sa kanila ang nahiwalay sa pamilya dahil sa digmaan. Ang ama ni Ana ay nakikipaglaban sa frontline habang ang ina niya ay nasa isang evacuation center sa kanluran. Nawala naman ni Sofia ang kanyang mga magulang sa Mariupol at kinupkop ng kanyang tiyahin. Si Katerina ay nakatira kasama ang kanyang lola at si Alexandra ay sumali sa biyahe mula sa kanyang kamag-anak sa Poland kung saan pansamantala siyang tumutuloy bilang isang refugee. Ang paglalakbay na ito ay isang espesyal na programa upang pagalingin ang mga pusong sugatan sa digmaan at magbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng sining. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating sila sa ibang bansa na naganap sa tulong ng isang international support organization. Ang mga magulang ay nagpahayag ng taos-pusong hangarin. Gusto naming makita ng aming mga anak ang mundo at sana makabangon sila sa tulong ng musika at sining. Nang umalis kami sa paliparan ng Kiev, naging komplikado ang mga ekspresyon ng mga estudyante, pag-aalinlangan sa pag-iwan sa inang bayan, pag-aalala sa pamilya, at isang malaking takot sa kinabukasan. Sinabi sa akin ni Katerina na 18 taong gulang bago kami sumakay, "Guro, magiging masaya ba talaga kami? Maaari ba kaming bumalik sa normal na buhay kapag natapos ang digmaan?" Sa kanyang mga mata noon, magkahalo ang pag-asa at desperasyon. Maayos naman ang lipad. Nang lumilipad kami sa ibabaw ng Siberia, nagkaroon ng anunsyo mula sa piloto. Isang malakas na bagyo ang tumama sa rehiyon ng Asya at isinara ang Changi Airport sa Singapore. Ipinaliwanag na ang pinakaligtas na alternative airport ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas. Nag-alala ang mga estudyante. Wala silang alam tungkol sa Pilipinas kundi ang mga nababasa nila sa mga balita. Ilang estudyante ang nagpahayag ng kanilang pangamba. Ang Pilipinas ay isang bansa sa silangan, isang arkipelago, at baka kakaiba ang kanilang wika at kultura. Si Maria, 17 taong gulang, ay lumuha at nagtanong, "Guro, lalayo pa po ba kami sa aming pamilya?" Sa totoo lang, ako mismo ay nag-alala. Ang alam ko lang sa Pilipinas ay ang bansang maraming magagandang tanawin at mga overseas Filipino worker na kilala sa kanilang kasipagan. Subalit, ang mangyayari ay isang karanasan na lubusang magpapabago sa aming buhay. Paglampas ng hating gabi, lumapag ang eroplano sa NAIA. Nang makita ko ang tanawin sa labas ng bintana, napahinga ako ng malalim. Mas maliwanag,
at mas futuristic ito kaysa sa inaasahan ko. Ang terminal, na binalutan ng malalaking salamin, ay nagniningning na parang isang palasyo ng liwanag. Hindi ito maikukumpara sa lumang paliparan ng Kiev. Nang pumasok kami sa terminal, doon naganap ang unang pagkabigla. Kahit hating gabi na, lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. May mga kawani na naghihintay sa information desk at ang mga janitor ay maingat na naglilinis sa mga pasilyo. Sa Europa, karaniwan nang humihinto ang serbisyo sa gabi, ngunit dito talagang iba. Habang naghihintay kami sa immigration check, naganap ang pangalawang pagkabigla. Sa kabila ng biglaang pagdating ng isang grupo ng dayuhan, hindi nagpanik ang mga kawani ng paliparan. Sa halip, agad na nag-deploy ng mga interpreter na nakakaintindi ng sitwasyon ng Ukraine. Sa loob ng 40 taon ng paglalakbay sa iba't ibang bansa, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ang gayong mabilis at maingat na pagtugon. Ang interpreter ay dahan-dahang nagpaliwanag ng sitwasyon, isinasaalang-alang ang edad at kalagayan ng mga estudyante. Nag-alok sila ng tulong sa lahat, mula sa pag-aayos ng matutuluyan hanggang sa schedule ng kinabukasan at kahit sa pakikipag-ugnayan sa hotel sa Singapore. Ito ay antas ng serbisyo na hindi namin inasahan. Ang pinaka-impresibo ay ang automated immigration system. Ang touch panel ay intuitive at madaling gamitin kahit ng mga estudyanteng first-timer. Ang mga screen ay nagpapakita ng English at maging ng iba pang wika. Kung may estudyanteng nalilito sa pag-operate, lalapit agad ang isang kawani at tutulong ng nakangiti. Ang pagkuha ng bagahe ay kahanga-hanga rin. Ang mga malalaking screen ay nagpapakita ng real-time na sitwasyon ng bagahe ng bawat flight. Habang naghihintay kami sa bus patungo sa hotel, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang takot at nagsimulang manahan sa kanilang mga mata ang kuryosidad at pag-asa. Lumapit si Anna sa akin at nagsabi na may pagtataka, "Guro, napakaunlad pala ng Pilipinas. Parang may pag-asa kaming makapagsimula ulit. Kaming mga nawalan ng lahat dahil sa digmaan." Paglampas ng 2:00 ng umaga, sumakay kami sa airport limousine bus. Malinis ang loob at malambot ang mga upuan. Agad na napansin ng driver na mga dayuhan kami at magalang siyang nag-anunsyo sa English, "Mga 1 oras po tayo papuntang Maynila. Pakisuot po ang inyong seatbelt para sa inyong kaligtasan," aniya sa malumanay na boses. Nang dahan-dahang umandar ang bus, bumukas sa labas ng bintana ang magandang tanawin ng gabi. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang daloy ng trapiko. Nang dumaan kami sa isang bahagi ng Makati, napahinga ng malalim ang mga estudyante. Ang mga nagliliwanag na skyscrapers ay napakaganda at hindi namin inasahan. Ang pinaka nagpabigla sa mga estudyante ay ang mga convenience store na nakahilera sa gilid ng kalsada. Lampas 2:00 ng umaga na, ngunit maliwanag ang loob ng mga tindahan at may mga taong natural na pumapasok at lumalabas. May nagbulong, sa Ukraine, halos lahat ng tindahan ay sarado na sa ganitong oras. Mas kahanga-hanga pa, may nakita kaming mga babaeng nag-iisa na umuuwi kahit hating gabi na. Paglampas ng 2:00 ng umaga, kalmado silang naglalakad at walang bakas ng takot o pangamba. Para sa mga estudyante na laging nasa panganib dahil sa digmaan, ang tanawing ito ay hindi kapani-paniwala. Maya-maya, lumapit ang bus sa Makati Central Business District at bumukas ang mga ilaw ng matatayog na gusali sa bintana. Ang night view ay talagang nakamamangha. Nagsigawan ang mga estudyante ng "ang ganda" at kinuha ang kanilang mga smartphone. Mas enggrande at moderno ito kaysa sa anumang lungsod sa Europa na nakita namin, parang inunahan na ang hinaharap. Dumating kami sa hotel ng 3:00 ng umaga. Ngunit, hindi pa rin nawawala ang sigla sa paligid. Ang mga ilaw ng 24-hour restaurants at cafes ay nagpapaliwanag sa kalye at may ilang customer pa rin ang pumapasok at lumalabas sa convenience store. Parang wala sa bokabularyo ng lungsod na ito ang salitang tulog. Nang mag-check-in kami sa hotel, doon namin naranasan ang unang malaking kakaiba sa biyaheng ito. Isinaalang-alang ng front desk staff ang edad at kalagayan ng mga estudyante at maingat na inilaan sa amin ang mga silid sa isang tahimik na palapag.
Ipinakita rin nila ng detalyado ang oras ng almusal sa susunod na araw, pati na ang kalapit na mga convenience store at kainan. At ang pinaka hindi malilimutan ay ang sinserong pagtanggap. Hindi ito mekanikal, ngunit mainit habang nakatingin sa aming mga mata. Maraming salamat po sa pagdating ninyo. Sana po ay maging maganda ang inyong pananatili sa Pilipinas. Nang marinig namin iyon, naramdaman naming biglang nawala ang pagod sa biyahe. Habang papunta sa aming silid sa elevator, bumulong sa akin si Sofia, "Guro, ganito pala ang Pilipinas." Tumango ng tahimik ang mga estudyante sa paligid. Ang mga mukha ng mga bata, na puno ng takot at tensyon ilang oras pa lang ang nakalipas, ay nagniningning na ngayon dahil sa kuryosidad at pag-asa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog dahil sa kaba. Hindi ko pa alam noon kung anong mga karanasan ang mararanasan namin sa loob ng 3 araw na kasama sila. Sumapit ang umaga. Sa totoo lang, ilang oras lang kaming nakatulog. 6:00 ng umaga, nagising ang ilang estudyante dahil sa jet lag. Doon nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Biglang sumama ang pakiramdam ni Ana at nawalan ng malay sa kwarto. Marahil, naipon ang pagod sa biyahe, ang hindi nakasanayang kapaligiran, at ang stress mula sa digmaan. Nagmamadali akong tumawag sa 117. Ang nakakagulat, ang operator ay tumugon sa English. Nakuha ang eksaktong lokasyon at nagpadala agad ng ambulansya. Wala pang 5 minuto, dumating na ang ambulansya. Kahit nasa mataong bahagi ng Makati, ang bilis ng pagtugon ay kahanga-hanga kumpara sa emergency system ng Ukraine. Ang profesionalismo ng emergency responders ay napakahusay. Pagdating pa lang sa eksena, mabilis nilang tinantiya ang kondisyon ng pasyente at nagsimula ng tamang first aid. Isinaalang-alang ang pasyente na isang batang babae, maingat silang gumawa ng kinakailangang procedure. Isang responder ang nagpaliwanag ng sitwasyon sa simpleng English. "Okay lang po, mukhang mild dehydration lang, pero dadalhin po namin sa ospital para sa check-up." Ang loob ng ambulansya ay may latest equipment. Patuloy na mino-monitor ang kondisyon ng pasyente habang naglalakbay at kumpleto sa kagamitan para sa advanced first aid. Naipaalam na rin sa ospital, kaya handa silang magsimula agad ng treatment pagdating. Nang dumating kami sa Philippine General Hospital, nag-umpisa ang bagong pagkabigla. Ang emergency room ay puno, ngunit perpektong organized. Malinaw na hati ang bawat area at efficient ang daloy ng pasyente. Ang reception ay kahanga-hanga. May dedicated window para sa mga dayuhang pasyente at ang mga staff ay nagsasalita ng matatas na English. Maingat din nilang ipinaliwanag ang proseso para sa Ukrainian health insurance. Ang ganitong foreign support system ay pambihira kahit sa mga ospital. Habang naghihintay, regular na sinuri ng mga nurse ang kondisyon ni Ana. Nagbigay din sila ng detalyadong paliwanag upang maibsan ang pag-aalala ng ibang estudyante. Nang magsimula ang konsultasyon, humanga kami sa expertise ng doktor. Isinaalang-alang niya ang psychological state ng batang pasyente at maingat na kinapanayam ang mga sintomas. Mabilis ang testing at lumabas ang resulta ng blood test sa loob ng 30 minuto. Ang diagnosis ay hindi seryoso. Pagod sa biyahe at mild dehydration lang, nagagaling sa sapat na hydration at pahinga. Ngunit, inirekomenda ng doktor ang ilang oras na monitoring bilang pag-iingat. Pumunta kami sa pharmacy para kunin ang prescription at doon ay may isa pang nakakaantig na karanasan. Isinaalang-alang ng parmasyutiko ang edad at sintomas ng pasyente at detalyadong ipinaliwanag ang paraan ng pag-inom at mga side effect ng gamot. Nagprint din siya ng instruction sa English. Ang huling sorpresa ay ang bayarin. Kahit kasama na ang emergency consultation, tests at gamot, halos kalahati lang ito ng inaasahang medical cost sa Ukraine. Walang additional charges dahil dayuhan kami. Nang umalis kami sa ospital, laking pasasalamat ko sa aking puso. Ipinagmamalaki ko rin ang medical system ng Ukraine, ngunit sa pangkalahatan, ang serbisyong medikal sa Pilipinas ay kahanga-hanga, lalo na ang foreigner support at ang efficient system na marami kaming matututunan. Sa pamamagitan ng karanasang medikal na ito, lalo pang lumalim ang pagtingin ng mga estudyante sa Pilipinas. Napagtanto nila na hindi lamang technical na advancement ang mayroon ang bansa, kundi pati na rin ang malasakit at pag-aalaga sa tao
na umaabot sa bawat bahagi ng lipunan. Gumaling na si Ana at nagpasiya kaming simulan ang pagtuklas sa Maynila. Una kaming nagtungo sa isang malaking convenience store malapit sa hotel. Pagkatapos kumain ng almusal, sinabi ng mga estudyante na gusto nilang makita ng maayos ang convenience store na hindi nila masyadong nakita kagabi dahil sa pagmamadali. Nang bumukas ang pinto, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Ang loob ng tindahan ay parang ibang mundo. Ang mga estante ay puno ng iba't ibang produkto at ang drink section ay binalutan ng mga bote at lata. Tumigil si Maria sa harap ng instant noodle corner. Sa Ukraine, ang instant noodle ay imported luxury food, ngunit dito, ang dami ng klase, ang presyo at ang abundance ay hindi kapani-paniwala at mura pa. Cup noodles, pancit canton at mga bagong produkto. Hindi ko pa nakikita ang mga pangalan na iyan, sabi ni Katerina. Nang tanungin namin ang crew, nakangiti niyang inirekomenda. Ito po ang most popular, ang spicy flavor. Mas nagulat pa kami sa ready-to-eat meal corner. Ang mga rice meal na nakahilera ay mukhang sariwa, parang bagong luto. Rice with adobo, rice with tapsilog, at rice with lechon kawali. Ang presyo ay mga re-100 hanggang 150 na katumbas ng 3 hanggang 4 euros lamang. Nagkakaisa ang mga estudyante na nagsabi, kung kakain kami ng ganito sa Ukraine, aabutin ng hindi bababa sa 15 euros. Kumuha ng rice meal si Sofia at nagniningning na nagsabi, maaari itong iinitin sa microwave at kainin agad. Ang mismong katotohanan na may microwave na libreng gamitin sa convenience store ay isang shock para sa kanila. Hindi iyon maiisip sa Europa. Bukod pa rito, may service corner sa loob ng tindahan. May ATM, courier service drop-off, bill payment, at maging reloading machine para sa IC cards ng transportasyon. Isang estudyante na tila interesado ang nagtanong sa crew, talaga bang pwedeng gawin ang lahat dito? Tumango ng magiliw ang crew at isa-isang ipinaliwanag, maraming financial transaction ang pwedeng gawin dito kahit sarado na ang bangko. Pwede ring kunin dito ang mga package na in-order sa online. Madali ring makakuha ng concert at event tickets. Humanga ang mga estudyante at paulit-ulit na tumango. Nagsimulang magkumpara si Ana sa Ukraine. Doon, kailangan pang pumunta sa bangko para mag-transfer ng pera. Para magpadala ng package, kailangan pang pumunta sa post office o courier company. Ang bayad sa utilities ay kailangan pang bayaran sa iba't ibang lugar. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagtataka habang natatanto niya ang pagkakaiba. Nagpasiya ang ilang estudyante na kumain ng rice meal sa maliit na eat-in space sa loob ng tindahan. Iniinit ng crew ang pagkain sa microwave at maingat na nagbigay ng mga chopsticks at napkin. Muli, humanga kami sa care na ipinakita. Nang kumain sila ng unang subo, may simple at masarap na sigaw. Ang sarap. Malambot ang kanin, mainit at malasa ang sahog. At may nagsabi pa na masarap ito kaysa sa restaurant. Para sa presyo, ang kalidad ay exceptional. Habang kumakain, pinagmasdan ko ang paligid. May mga office worker na bumibili ng kape bago pumasok sa trabaho, mga estudyante na kumukuha ng snacks at mga matatanda na bumibili ng pahayagan. Naroon ang pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas kung saan ang convenience store ay nagsisilbing sentro ng pamumuhay. Pagkatapos, kaunti akong nakipag-usap sa isang batang babae na crew. Sinabi niya na madalas siyang naka-night shift. Hindi po ba kayo natatakot magtrabaho sa gabi? Tanong ng isang estudyante. Umiling siya ng nakangiti. Maganda po kasi ang peace and order dito, kaya hindi po ako nag-alala. Ilang taon na akong nagtatrabaho, pero wala pa akong naranasang masama. Magalang naman po lahat ng customer. Sa kanyang mga salita, nagtinginan ang mga estudyante at tahimik na humanga. Nang lumabas kami, makikita ang mga convenience store sign sa lahat ng dako. Parang may isa bawat 100 metro. Umiling ang mga estudyante. Sa Kiev, kakaunti na nga ang convenience store, limitado pa ang mga produkto. Nagbulong si Katerina, ilan kaya ang convenience store sa Pilipinas? Nang i-research namin, lumabas na mayroong mahigit 50,000 branches sa buong bansa. Ang ratio ay 0.4 na tindahan sa bawat 1,000 tao. Namilog ang mata ng mga estudyante nang marinig ang numerong iyon. Ang Ukraine ay may populasyon
na humigit kumulang 40 milyon, ngunit mayroon lamang ilang daang convenience store sa buong bansa. Ang pagkakaiba ay overwhelming. Marami na akong nakasama na estudyante sa loob ng 40 taon, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na masyado silang nahumaling sa convenience store. Marahil, dahil ang convenience store ay hindi lamang isang tindahan, kundi isang simbolo ng efficiency at progress ng lipunan ng Pilipinas. Nang ikinuwento namin ang tungkol sa convenience store sa ibang mga estudyante sa lobby ng hotel, lahat sila ay nagsabing gusto rin nilang pumunta. Nagdesisyon kaming pumunta sa iba't ibang chain sa hapon 7-Eleven, Family Mart at Mini Stop at lahat sila ay curious kung anong features mayroon ang bawat isa. Alas 10 ng umaga, nagtungo kami sa Rizal Park. Inirekomenda ito ng hotel staff bilang lugar kung saan mas mararamdaman ang buhay ng mga mamamayan ng Maynila. Ang paglalakbay ay sa pamamagitan ng LRT, MRT. Ito mismo ay isang bagong karanasan para sa mga estudyante. Habang papunta sa platform pagkatapos dumaan sa turnstile, muli silang nagpahayag ng pagtataka. Ang loob ng istasyon ay nakakagulat na malinis. Ang mga marmol na sahig ay kinintab at ang mga advertising panel ay maayos na inilagay. Ibang-iba ito sa lumang dilim ng subway sa Kyiv. Napuno ito ng maliwanag at modernong kapaligiran. Nang bumaba kami sa platform gamit ang escalator, mas lalo pang humanga ang lahat. Sa kabila ng pagiging malalim, malinis ang hangin at walang pakiramdam ng pagkakakulong. Mahusay ang ventilation system at napanatili ang ginhawa tulad ng nasa lupa dahil tapos na ang morning rush. Kaunti lang ang tao, ngunit nakakapag-impress ang hitsura ng mga tao. Lahat ay maayos na nakapila at tahimik na naghihintay ng tren. Ang mga marka para sa boarding position ay nakaguhit sa sahig at 2 row ang maayos na pumila. Nagulat muli ang isang estudyante nang makita ang digital display board sa platform. Ang eksaktong oras ng pagdating ng susunod na tren ay ipinapakita sa minuto at segundo. Tiningnan ni Ana ang kanyang relo at nagsabi, "Eksakto talaga." Nang dumaan ang tren sa platform ng eksakto sa oras na iyon, tahimik na nagbago ang pagkilos ng mga tao. Nang bumukas ang pinto, umatras ang lahat at inuna ang mga bababa. Walang nagmamadali o nag-aalala hanggat hindi nakakababa ang lahat ng pasahero. At pagkatapos, natural na umabante ang pila. Isa itong tanawin na bihira makita sa subway ng Kyiv. Pagpasok namin sa loob, may isa pang sorpresa. Ito ay hindi kapani-paniwalang malinis at tahimik. Walang graffiti sa mga upuan at ang sahig ay kinintab. Maging ang mga handrail ay nagniningning. Ang air conditioning ay komportable at sapat na malamig. Kaunti lang ang ingay at natural na naging mahinahon ang boses ng pag-uusap. Maya-maya, dumating ang tren sa aming destinasyon at umakyat kami sa lupa. Paglabas sa escalator, bumungad sa amin ang malawak na tanawin ng Rizal Park. Sabay-sabay na nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Isang masaganang inayos na berdeng parke sa gitna ng Maynila at ang matatayog na gusali sa malayo. Pagpasok sa parke, may mas kahanga-hangang tanawin. Maraming mamamayan ang nag-enjoy sa kanilang morning exercise, nagjo-jogging, nagbibisikleta at nagro-rollerblade. Kahit umaga ng weekday, hindi namin inasahan na maraming tao ang gumagawa ng aktibidad, lalo na humanga ang mga estudyante sa libreng fitness equipment. Sa paligid ng lawa, may mga exercise machine na ginagamit ng matatanda at bata. Nang makita nila ang sign na nagsasabing libreng gamitin, nagpahayag sila, "Sa Ukraine, kailangan mong pumunta sa gym at magbayad para mag-ehersisyo." Sa sandaling iyon, naglakas loob si Sofia na makipag-usap sa isang matandang lalaki na gumagamit ng equipment. Hindi man siya masyadong nakaintindi ng English, nagkaintindihan sila sa pamamagitan ng galaw. Tumawa ang matanda at nagsabi, "Dito ako nag-eehersisyo tuwing umaga, para sa kalusugan." Sa kanyang kalmadong ngiti, natural na ngumiti pabalik ang mga estudyante. Habang naglalakad kami sa cycling road ng parke, may isa pa kaming natuklasan na kultura, ang public rental bicycle station. Ang mga pulang bisikleta na may nakasulat na share bike ay nakahilera at madaling makahiram gamit ang smartphone. Mayroon din kaming katulad na sistema sa Ukraine, ngunit hindi ganito kaorganisado, sabi ng mga estudyante.
Umupo kami sa isang bench sa parke para magpahinga. Maraming pamilya ang nakita namin sa paligid. Mga ama na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak at mga ina na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang tahimik at kalmadong slice of everyday life ang bumungad sa amin. Ang pinakaimpresibo ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Lahat ay may leash at may hawak na maliit na supot. Nang makita ng mga estudyante ang isang lalaki na maingat na nililinis ang dumi ng aso, humanga sila, talagang well-mannered sila. Nagpasiya kaming magpahinga sa isang lakeside cafe. Nang mapansin ng crew na dayuhan kami, agad niyang inabot ang menu sa English. Nag-order ang mga estudyante ng inumin at may sumubok pa ng tradisyonal na Filipino blend tea. Umupo kami sa terrace at dahan-dahang ininom ang aming inumin habang nararamdaman ang simoy ng hangin. Malamig at komportable ang hangin. Tahimik na pinanood ng mga estudyante ang tanawin at ngumiti ng kaunti. Nagbulong si Katerina. Hindi ka pani-paniwala na may ganitong lugar sa gitna ng syudad. Tumango ang isa pang estudyante at nagpatuloy. May ilog din sa Kiev, ngunit hindi ganito kaayos ang space para sa mga mamamayan. Mahalaga pala talaga sa Pilipinas ang buhay ng mga tao. Sa labas ng cafe, may mga taong nag-enjoy sa kanilang oras, nagbabasa, nag-i-sketch at nakikinig ng musika sa earphones. Ang pagkakaroon ng ganitong space sa buhay lungsod ay sumasalamin sa richness ng Pilipinas. Isang matandang babae ang dumaan at ngumiti ng magiliw nang makita kami, mga dayuhang estudyante. Nang bumati si Maria ng kumusta po, kumaway ang matanda at sumagot. Ang sandaling iyon ng init ay ang mismong charm ng Pilipinas. Pagkatapos ng tanghalian, bumisita kami sa isang complex facility na may bookstore at library. Naisip kong ito ang lugar kung saan mararamdaman nila ang kultura ng edukasyon ng Pilipinas. Nag-subway kami patungong Cubao at dumaan sa underground walkway na direktang konektado sa pasilidad. Nagulat ang mga estudyante. Pwede palang maglakad hanggang dito nang hindi nababasa ng ulan dahil halos walang underground passage sa Kiev. Bago sa kanila ang rational structure na ito, nang pumasok kami, nagniningning ang mata ng mga estudyante. Ang mga dambuhalang bookshelves na umaabot sa mataas na kisame ay parang pader ng mga libro. Isang magical space na ibang-iba sa library sa lupa. Ito ba talaga ang library? Parang work of art. Ang pagtataka at paghanga ay magkahalo. Ngumiti ako ng mahina, ngunit hindi ang kagandahan ng arkitektura ang gusto kong ipakita sa mga estudyante. Ito ay ang mga taong nagtitipon doon. Kahit hapon ng weekday, maraming mamamayan ang tahimik na nagbabasa. Mga lalaki na nakasuit na tila nagpapahinga mula sa trabaho at mga babae na nagbabasa habang nagtatala sa notebook. Lahat ay seryosong nakatutok sa kanilang sariling mundo. Umupo din kami at kumuha ng libro. Sa foreign language corner, maraming libro sa English at German. Nagulat si Sofia at nagsabi, "Guro, may libro ni Milan Kundera." Sa kanyang kamay ay ang masterpiece ng isang manunulat na kumakatawan sa literatura ng Ukraine. Sa sandaling iyon, nagniningning ang mata ng estudyante sa tuwa. Kakaiba na makakita ng libro ng isang manunulat na taga-Ukraine sa Pilipinas. Sabi ng isang estudyante na tila humanga. Ang pinaka-impresibo ay ang mga office worker na nakasuit. Kahit pagkatapos ng lunch break, tahimik silang nakaupo at nagbabasa. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ni Ana, pabiro. Ngumiti ang guide at sumagot, siguro ginagamit nila ang lunch break nila. Maraming tao ang nag-enjoy magbasa kahit sa maikling panahon. Nang marinig iyon, humanga ang isang estudyante. Ang ganda pala ng kultura na nagbabasa sa library tuwing lunch break. Sa Ukraine, lahat ay nagkakape o nagyoyosi. Nagpatuloy ang isa pang estudyante. Talagang pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kaalaman. Kahit sa gitna ng araw ng weekday, napakaraming tao ang nagbabasa. Narinig ko na mataas ang education level dito, pero ngayon, naniniwala na ako. Nagtagal kami sa loob ng facility ng halos 1 oras. Ang bawat estudyante ay kumuha ng libro sa kanilang interes. May nag-aaral ng wikang Filipino, may nagbabasa ng kasaysayan ng Pilipinas, at may nagbabasa ng libro tungkol sa Pilipinas na nakasulat sa English. Habang papunta sa exit, kinausap ko sila. Nagpahayag si Katerina na may seryosong ekspresyon, "Guro,
naiintindihan ko na kung bakit umunlad ang Pilipinas. Dahil may kultura na patuloy na nag-aaral ang mga tao, tumango ang mga estudyante sa kanyang sinabi. Sa tingin ko, ang diwa ng paghahanap ng kaalaman ang nagpapaunlad sa bansa. Nagsimulang ikumpara ng isa pang estudyante sa Kiev. May library din sa Kiev pero hindi maraming tao ang gumagamit. Lalo na ang mga kabataan ay halos hindi nagboboluntaryong pumunta. Nakakainggit ang reading culture ng Pilipinas. Pagkatapos, habang naglalakad kami sa shopping mall ng Trinoma, pinag-usapan namin ang attitude ng Pilipinas sa edukasyon at kaalaman. Sinabi ng mga estudyante na mag-aaral kami ng mas mabuti pagbalik namin sa Ukraine at gusto nilang magsikap para sa kanilang pag-unlad tulad ng mga estudyanteng Pilipino. Alas 4 ng hapon, dumating kami sa market sa BGC na sentro ng kultura ng mga kabataan ng Pilipinas. Paglabas pa lang namin sa exit, napahinga ng malalim ang mga estudyante dahil sa overwhelming energy ng lugar. Ang ingay ng lungsod, ang musika ng mga street musician, ang tawanan, at ang mga grupo ng kabataan na may free fashion. Naglakad kami sa gitna ng 4th Strip. Ang una naming nakita ay ang street performance. Ilang kabataan ang naglagay ng speaker at nagpakita ng dance performance. Sumasayaw sila ng synchronized dance sa upbeat na tugtog ng Pinoy pop. Humanga ang mga manonood sa perfection nito. Tumigil din ang mga estudyante at nanood ng nakatutok. Pagkatapos ng performance, pumalakpak ng malakas ang mga manonood at may naghulog ng barya sa hat. Yumuko ng malalim ang mga kabataan at sumagot ng nakangiti ng salamat po. Humanga si Ana at nagsabi, ang taas talaga ng level ng street performance. Nakakakita rin kami sa Kiev, pero hindi ganito ka-perfect. Paglakad ng kaunti, may band performance naman, ang malakas na tunog ng guitar at drums, at ang malinaw na vocal. Natural na gumalaw ang mga estudyante sa rhythm. Ang salitang walang hangganan ang musika ay tumagos sa aming puso. Naglakas loob si Sofia na maghulog ng barya sa hat. Nakangiting nag-high five ang performer sa kanya at ngumiti siya ng may bahagyang hiya ngunit masaya. Ang mainit na interaksyong iyon ang sumasalamin sa free atmosphere ng lugar. Nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa isang weekend market na puno ng lokal na sining at crafts. Doon, ang mga batang artist ay direktang nagbebenta ng kanilang mga gawa. Mga accessories, pagpipinta at handmade goods, lahat ay unique at puno ng sensitivity ng mga kabataan. Tumigil ang mga estudyante sa isang booth. Nakahilera rito ang mga modernong earrings na may motibong sampagita at waling-waling. Ang babaeng nagbebenta ay nagpaliwanag sa matatas na English. Ito ay accessories na pinaghalo ang tradisyonal na disenyong Pilipino at modernong design. Bumili si Katerina ng isa. Ang ganda! Perfect na souvenir, sabi niya nang nakangiti. Sa isa pang booth, may nakadisplay na calligraphy art na may salitang baybayin at Filipino proverbs. Humanga ang mga estudyante at nagsabi, ang ganda ng sulat kamay ng Filipino. Hiniling ni Maria na isulat ang kanyang pangalan sa baybayin at masayang inukit ng artist ang kanyang pangalan sa isang flowing stroke. Nang matanggap niya ang papel, lumiwanag ang mukha ng estudyante sa tuwa. Ang galing na may lugar kung saan malayang makakapagpahayag ang mga batang artist, sabi ng isa pang estudyante. Sa Ukraine, kakaunti ang ganitong pagkakataon. Tumango ako sa aking puso. Oo, may solid foundation ang Pilipinas na sumusuporta sa kultura at imagination ng mga kabataan. Habang naglalakad sa kalye, nabighani naman ang mga estudyante sa fashion. Ang mga kabataan ay malayang nagpapahayag ng kanilang individuality at ang bawat style ay confident. Ang fashionable talaga ng mga kabataan sa Pilipinas, sabi ng isang babaeng estudyante, at tumango ang iba habang tumatawa. Tumigil kami sa harap ng isang cafe. Mula sa labas, kapansin-pansin ang mga furniture at lighting. Nang sumilip kami, may mga art piece na nakasabit sa dingding at ang mga bookshelf ay puno ng design books at photo albums. Gusto naming pumasok, sabi ng mga estudyante. Pumasok kami sa cafe. Mas kaakit-akit ito kaysa sa aming inaasahan. Ang barista ay nakangiting nag-abot ng menu sa English at nagrekomenda. Ang aming original blend na gumagamit ng lokal na kape ay ang best seller. Masayang nag-order ang mga estudyante ng Filipino blends at iced tea
Nang umupo kami, marami kaming nakitang kabataan na may laptop at nag-aaral o gumagawa ng design work. Ang cafe ay hindi lamang lugar para magpahinga, kundi sentro ng trabaho at creation. Nang papalapit ang gabi, nagsimulang magliwanag ang mga ilaw sa kalye, tumunog ang musika, at nagsama-sama ang mga boses ng tao. Ang mga pinto ng mga restaurants at bars ay nagbukas, at ang masarap na amoy at tawanan ay umapaw sa kalye. Lubos na nabighani ang mga estudyante sa sigla. Napaka-friendly ng mga Pilipino, nakangiti silang nakikipag-usap sa mga dayuhan at tumutulong sa amin. Ang open atmosphere na ito ang charm ng Pilipinas, sa tingin ko. 9:09 ng gabi, oras na para bumalik sa hotel. Ang mga estudyante ay ayaw pang umalis at lumingon sila sa Night City. Sana tumagal pa kami rito ng kaunti. Tumango ako ng tahimik dahil iyon din ang nararamdaman ko. Kinabukasan, sa wakas ay dumating na ang huling araw namin sa Pilipinas. Maagang nagising ang mga estudyante, nag-ayos ng bagahe at inaasahang pupunta kami sa airport sa hapon. Pagkatapos mag-almusal, nagpasiya kaming pumunta sa Glorieta, Greenbelt para sa huling sightseeing at pamimili. Ito ay walking distance mula sa hotel. Habang nararamdaman ang malamig na hangin sa umaga, tahimik na inukit ng mga estudyante sa kanilang alaala ang tanawin ng Maynila. Pagdating sa Greenbelt, siksikan na sa dami ng tao. Dahil weekend, may pinaghalong turista at lokal na tao at puno ng sigla. Ang mga brand shops, tindahan ng damit at boutiques ay nakahilera at ang mga showcase ay nagpapakita ng mga bagong produkto ng season. Unang pumasok ang mga babaeng estudyante sa isang tindahan ng mga beauty products ng Pilipinas. Narinig na nila ang kalidad at reputasyon nito. Ang crew ay nakangiting bumati sa English, nag-abot ng tester at maingat na nagpaliwanag. Ito po ang inirerekomenda namin na bagay sa skin type ninyo. Humanga ang mga estudyante habang sinusubukan, nakakagulat na ganito sila ka-attentive sa customer service. Bumili si Katerina ng maraming products bilang souvenir para sa kanyang kapatid at mga kaibigan. Ang affordable at napakaganda ng kalidad, sabi niya nang nakangiti. Humanga rin siya ng maingat na binalot ng staff ang mga gift. Pagkatapos, tumigil kami sa street food corner. Ang mga estudyante na unang kumain ng taho ay nagpahayag ng paghanga. Ang tamis at mainit. Ang sarap. Kumuha ang isa pang estudyante ng halo-halo at tumawa. Wala kaming ganitong dessert sa Ukraine. Habang nag-enjoy sa natatanging street food culture ng Pilipinas, ang kanilang mga mukha ay puno ng tunay na kaligayahan. Sumunod, pumasok kami sa isang specialty store ng Filipino handicrafts. Nakahilera rito ang mga abaniko, t-shirts na may motibong pintados at Filipino dolls. Ang bawat estudyante ay pumili ng souvenir para sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Nang makita ng crew ang mga estudyanteng dayuhan, nakangiti niyang sinabi, "Salamat sa pagpunta ninyo sa Pilipinas. Bibigyan ko kayo ng special discount." Ang mainit na gesture na iyon ay muling nakaantig sa puso ng mga estudyante. Ang babait talaga ng mga Pilipino. Nang dumating ang oras ng tanghalian, gusto ng mga estudyante na kumain ng lutuing Pilipino. Pumasok kami sa isang restaurant na nagsiserve ng Filipino combo meals. Puno na ang loob ng restaurant ng mga turista at lokal. Ang menu ay may mga larawan at paliwanag sa English, kaya madaling mag-order. Nang dumating ang makulay na combo meals, nagsabi ang mga estudyante ng, "Ang ganda." Maingat na tinuruan sila ng staff kung paano kumain at masaya silang naghalo-halo at kumain. Masarap ito kaysa sa kanilang inaasahan at naglabasan ang mga ngiti. Pagkatapos ng tanghalian, bumisita kami sa San Agustin Church at Intramuros. Sa harap ng makasaysayang gusali, tahimik na tumingala ang mga estudyante. Parang tumigil ang oras, sabi ng isa. Ang hangin ng kapayapaan ay umaaligid sa lugar at nanahimik kami. Umupo kami sa hagdanan at pinag-usapan ang karanasan namin sa loob ng 3 araw. Ang biyaheng ito ay talagang mahalagang oras. Ang hindi sinasadyang biyahe na ito ay naging pinakamahusay na alaala sa buhay namin, sabi ni Sofia na nagniningning ang mata. Wala kaming alam tungkol sa Pilipinas, ngunit ngayon, ito na ang paborito kong bansa. Tumango ng malalim ang iba pang estudyante. Babalik kami ulit.
Gusto naming manatili ng mas matagal sa susunod. Bumalik kami sa hotel at kinuha ang aming bagahe. Palapit na ang oras ng bus papuntang airport. Ang mga estudyante ay may dalang maraming shopping bag, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng kaligayahan. Habang tinitingnan nila ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana, ang kanilang mga mata ay may bakas ng panghihinayang at pasasalamat. Habang nakasandal sa upuan ng bus, tahimik na tiningnan ng mga estudyante ang labas ng bintana. Dahan-dahang umaalis ang Maynila sa likuran. May isang nagbulong ng mahina, "Paalam Maynila, babalik ako, sigurado." Ang boses na iyon ay hindi tunog ng paalam, kundi isang pangako. Maya-maya, dumating kami sa Naya. Ang lugar kung saan kami nag-emergency landing 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam namin. Wala na ang takot at tensyon, at sa halip ay puno ng panghihinayang at pasasalamat ang aming dibdib. Sa check-in, nakangiting sinabi ng mga estudyante sa staff, "Napakaganda po talaga ng oras namin sa Pilipinas." Magiliw namang sumagot ang crew, "Bumalik po kayo ulit sa Pilipinas. Salamat po sa pagdating ninyo." Ang simpleng palitan ng salita ay puno ng mainit na heart-to-heart exchange. Habang naghihintay kami sa departure check, tinanong ko ang mga estudyante, "Ano ang gusto ninyong gawin pagbalik ninyo sa Ukraine?" Walang pag-aalinlangang sumagot si Ana. "Magsisimula po akong mag-aral ng wikang Filipino." Tumango ang iba pang estudyante. "Ako rin. Gusto kong subukan na mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas. Susubukan kong kumbinsihin ang mga magulang ko. Pakiramdam ko, mas marami akong matututunan kung mag-aaral ako sa Pilipinas." Sa kanilang seryosong ekspresyon, napuno ng init ang aking dibdib. Nang dumating ang oras ng boarding, ang mga ilaw ng Maynila ay nasasalamin sa mga mata ng mga estudyante habang lumilingon sila patungo sa gate. Bago lumipad ang eroplano, may isang tahimik na nagpunas ng mata gamit ang panyo. Ito ay luha ng paalam, ngunit ito ay luha na nagpapahiwatig ng isang bagong pagtatagpo. Umakyat ang eroplano sa runway at lumipad sa kalangitan ng gabi. Ang night view ng Maynila sa labas ng bintana ay unti-unting lumiit. Sa gayon, natapos ang aming 72 oras na karanasan sa Pilipinas. Ngunit, hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng lahat. Kinabukasan, dumating ang eroplano sa paliparan ng Kyiv. Sinalubong kami ng mga magulang ng nakangiti. Ang mga estudyante ay nagkuwento ng kanilang mga karanasan sa Pilipinas nang may pagkasabik. Bagamat nagulat ang mga magulang sa simula, lumabas ang pagmamalaki sa kanilang mga mata. Hindi kapani-paniwala na ang Pilipinas ay ganoon pala kaligtas at kakomportable. Ang babait pala ng mga tao. Lahat sila ay nakinig, na parang kasama rin sila sa biyahe. Mula sa sumunod na linggo, naganap ang isang maliit na himala. Nagsimulang mag-post ang mga estudyante ng mga larawan at video nila sa Pilipinas sa social media. Ang Instagram at TikTok ay napuno ng 12-dosenang post. Mabilis na kumalat ang mga reaksyon. Humanga at pumuri ang mga kaibigan sa comment section. "Ganoon ba talaga ang Pilipinas? Gusto kong pumunta." Ang pinakapaborito ay ang video nila na kumakain sa convenience store sa hating gabi. Ang eksena ng mga batang babae na ligtas na nagpapalipas ng gabi ay nagdulot ng malaking reaksyon at umabot sa 200,000 views ang playbacks. Dahil sa pangyayaring ito, mabilis na tumaas ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay naging sentro ng usapan sa School Parents Association. Maraming magulang ang nagpahayag ng kagustuhan na mag-aral ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Ako naman, nakatanggap ng imbitasyon para sa mga special lecture. Hiniling sa akin na ibahagi sa ibang mga estudyante at guro ang nakita ko sa Pilipinas. Sa araw ng lecture, puno ang classroom. Ikinuwento ko ang aming karanasan sa Pilipinas ng totoo. Ang efficient system ng lungsod, ang mataas na civic awareness ng mga tao, at higit sa lahat, ang mainit na pagtanggap sa mga dayuhan. Ang mga tagapakinig ay huminga ng malalim habang nakikinig. Sa question and answer portion, sunod-sunod na nagtaas ng kamay ang mga tao. Talaga bang ligtas ang Pilipinas? Kumusta ang education level? Magkano ang cost of living? Lahat ay gustong malaman ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Tanging ang nakita ko sa sarili kong mata ang sinabi ko ng totoo. Pagkatapos ng lecture,
Maraming estudyante ang lumapit sa akin. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Saan ako magsisimula? Saan ako mag-aaral ng wikang Filipino? Paano ako makakapasok sa universidad sa Pilipinas? Ang kanilang mga mata ay hindi na tulad ng mga estudyante noon. Ito ay mga mata na may panaginip. Ang kilusan ay kumalat din sa educational sector. Tumawag sa paaralan namin ang Ministry of Education. Gusto nilang pag-aralan ang educational system ng Pilipinas, lalo na ang reading culture at lifelong learning. Sa aming paaralan, nagsimula na rin ang exchange program sa Pilipinas. Ang school principal mismo ang nagplano ng pagbisita sa Maynila upang makipag-ugnayan sa isang international high school doon. At ang pinaka-nakakagulat ay ang pagbabago mismo sa mga estudyanteng bumisita sa Pilipinas. Pagbalik nila, mas seryoso silang nag-aral kaysa dati. Sinabi nila na na-inspire sila sa study habits ng mga estudyanteng Pilipino. Nagbago ang kanilang attitude sa klase at may will silang pagbutihin ang kanilang sarili sa bawat maliit na aksyon. Tahimik kong naisip, ang biyaheng ito ay hindi lamang isang school trip. Ito ay isang learning journey na nagpasiklab sa puso ng mga estudyante. At ang apoy na iyon ay hindi maglalaho kahit sila ay maging matanda na. Pagkatapos ng 3 buwan, may nangyaring hindi kapani-paniwala. 12 sa 22 estudyante na iyon ang nagpahayag ng kagustuhang bumisita ulit sa Pilipinas at nagplano sila ng biyahe kasama ang kanilang mga pamilya. Kinumbinsi ni Ana ang kanyang mga magulang at sumali sa isang 2 linggong Filipino language learning program sa summer break. Seryosong pinag-aralan ni Sofia ang pag-aaral sa isang universidad sa Pilipinas para sa kanyang college admission. Pagkatapos ng 1 taon, nakatanggap ako ng isa pang nakakagulat na balita. Ang Kyiv National School of Arts ay makikipag-ugnayan sa isang pribadong high school sa Maynila. Plano nilang magkaroon ng taunang student exchange. Bilang unang grupo ng programa, 10 estudyante, kasama sina Ana at Sofia, ang mag-aaral sa Pilipinas sa loob ng 3 buwan. Ang 72 oras na iyon ang nagpabago sa buhay ko, sabi ni Ana. Sa kasalukuyan, nagaganap ang isang Philippine Studies boom sa Ukraine. Maraming paaralan ang nagpapakilala ng educational methods ng Pilipinas, lalo na ang pagtuon sa pagpapabuti ng self-learning ability ng mga estudyante. Regular din akong nagbibigay ng lecture sa mga institusyong pang-edukasyon sa Ukraine tungkol sa educational system ng Pilipinas. Ipinaliliwanag ko ang harmony ng teknolohiya at humanity, ang pag-iral ng efficiency at compassion, at ang integration ng personal growth at social development bilang characteristic ng edukasyon sa Pilipinas. Ang hindi sinasadyang 70 daang oras na iyon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa educational exchange ng 2 bansa. Sa ngayon, buwan-buwan, may educational delegation na bumibisita sa Pilipinas mula sa Ukraine at lahat ng kalahok ay nakakaranas ng katulad na pagkaantig at umuuwi. Ang pinaka-impresibo ay ang pangmatagalang pagbabago ng mga estudyanteng lumahok. Pagkatapos nilang umuwi, kitang-kita ang pagbabago sa kanilang learning attitude, dumami ang oras ng kanilang independent study at lumalim din ang kanilang compassion para sa iba. Si Ana ay kasalukuyang nag-aaral ng International Relations sa isang universidad sa Maynila. Sabi niya, gusto niyang gamitin ang compassion na natutunan niya sa Pilipinas bilang tulay ng 2 bansa sa hinaharap. Si Sofia naman ay nag-aaral ng Filipino language at culture sa isang universidad sa Ukraine at ang goal niya ay magtrabaho sa Pilipinas. Sabi niya, gusto niyang gumawa ng bagong model na pinagsasama ang work culture ng Pilipinas at ang creativity ng Ukraine. Ako mismo ay muling natanto ang halaga ng educational system ng Pilipinas sa pamamagitan ng karanasang ito. Kung ikukumpara sa aking 40 taong karanasan sa pagtatrabaho sa Ukraine, napagtanto ko na mayroong espesyal na elemento ng education of the heart sa Pilipinas. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang educational exchange coordinator ng 2 bansa. Taon-taon, dinadala ko ang daan-daang estudyante mula sa Ukraine sa Pilipinas at lahat sila ay nakakaranas ng katulad na pagkaantig at umuuwi. Ang pinakakapansin-pansin ay ang malaking pagbabago sa life goals ng mga estudyante pagkatapos ng kanilang karanasan sa Pilipinas.
Hindi lamang sila naghahanap ng personal success, kundi nag-iisip din sila ng contribution sa buong lipunan. Ang emergency landing dahil sa bagyo ay talagang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit, iyon ang nagpabago sa buhay ng 22 magagaling na kabataan at nagdulot ng malaking epekto sa educational exchange ng dalawang bansa. Kahit ngayon, habang naghihintay ng eroplano sa paliparan, naaalala ko pa rin ang araw na iyon, ang ekspresyon ng mga estudyante na puno ng takot at ang nagniningning ng ngiti na puno ng pag-asa at pagkaantig pagkatapos ng 72 oras. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa state-of-the-art technology o efficient system. Ito ay nasa kulturang nagpapahalaga sa tao, sa compassion para sa iba at sa harmony ng buong lipunan. Nais kong mas maraming kabataan mula sa Ukraine ang makaranas ng tunay na Pilipinas. At umaasa ako na ang karanasang iyon ay magpapayaman sa kanilang buhay at magpapalalim pa sa friendly relations ng dalawang bansa. Ang 72 oras na kuwento na nagsimula sa isang pagkakataon ay ngayon ay naging isang malaking tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa. Natutunan ko sa Pilipinas na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng kaalaman, kundi tungkol sa paglinang ng puso. Ang hindi sinasadyang emergency landing na iyon ang nagpabago sa aking buhay. Hindi lang ito isang biyahe. Ito ay naging pagkakataon upang makilala ang Pilipinas at ipakita sa maraming estudyante ang isang bagong mundo. Kahit ngayon, madalas pa rin naming pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol doon. Ang 72 oras sa Maynila ay isang alaala na hindi namin malilimutan. Ang karanasang ito ay naglagay ng isang maliit na tulay ng puso sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang malayong bansa para sa amin. Ito ay isang bansang gusto naming pag-aralan, gustong bisitahin, at mahal namin ng buong puso. Kung iisipin, ito ay isang malaking pagbabago na isinilang mula sa isang maliit na pagkakataon. Sa aking 40 taong pagiging guro, wala pa akong naranasan na ganito kahalaga. Taos-puso akong ipinagmamalaki na naipakita ko sa mga estudyante ang isang bagong mundo at naging tulay ako sa pagitan ng dalawang bansa. Kahit ngayon, paminsan-minsan, habang pinapanood ko ang mga eroplano sa paliparan, naaalala ko pa rin ang araw na iyon, ang mga mukha ng mga estudyante na puno ng takot at ang kanilang mga ekspresyon na nagniningning dahil sa liwanag ng kaligayahan pagkatapos ng 3 araw lang. Iyon ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa amin ng Pilipinas. Umaasa ako na mas lalapit pa ang Ukraine at Pilipinas sa hinaharap. Ang isang hinaharap kung saan ang edukasyon, kultura at puso ng tao ay magtatagpo at magkaintindihan. At mas maraming tao ang makakakita ng tunay na Pilipinas, ang init ng mga tao, ang passion sa pag-aaral at ang compassion na siyang gumagawa sa kagandahan ng bansang ito. Maraming salamat po. Mahal ko po ang Pilipinas ng buong puso.